24 hours po namin, karaniwang nakalaan po sa pagdalo po ng aming mga klase at pananaliksik po regarding po sa aming experiment. Kahit weekend po, talagang pumapasok din po ako sa laboratory po namin para mag-work. 3 years lang po kasi yung scholarship ko dito. And gusto ko pong matapos on time dahil after po kasi ng scholarship, wala na pong grant sa mga tuition fees allowance din po. Time po, ganun po yung ginagawa ko. Tinatawagan ko po siya, yung sa father ko po, ganun. Or minsan po sila din po yung mismong tumatawag po sa akin. Nandun po siya ngayon sa Abu Dhabi po. Nagwo-work po siya as DH po. Simula po nung grade 4 po ako, nagsimula na po siyang mangibang bansa. Kahit nasa ibang bansa na po si nanay noon, hindi pa po yun enough po para sa amin. Nakakautang pa nga po minsan yung parents ko para lang po maitaguyod yung pang-araw-araw na pamumuhay ng pamilya namin. Kaya kahit na nandito na po ako noon sa Taiwan, sa maliit po na paraan na nakakapag-save po ako ay napakalaking bagay na po yun pag po nakakapagpapadala po ako sa bahay po namin. Ko po para sa pamilya ko ang mapaganda po yung estado po ng buhay namin. 3 po kaming magkakapatid. Ako po ang bunso. Si father, ang work po niya is nagsasaka lang po siya, which is not enough po for our daily living kasi 3 po kaming nag-aaral by that time. Dumating din po yung time na papasok na po ako sa college days ko na wala po pala akong babaunin. Yung nakagayak na po ako, pero wala naman po pala akong babaunin. Malayo po yung school po na pinag-aralan ko noong college. Around 2 hours to travel po mula po sa aming bahay. Ang bata pa po ako, namulat na po ako sa kahirapan. And yun po yung nag-trigger sa akin na mag-aral po ng mabuti as a return po dun sa mga sakripisyo po na binibigay ng aking mga magulang na balang araw, ako naman po yung magbibigay sa kanila. Nung magta-3rd year na po ako, nakilala ko po yung mga professors namin na nakapag-aral po sa ibang bansa. Isa na nga po dito sa Taiwan and then yung iba po sa US. Napaka-jolly po niyang tao. Siya po yung unang nag-anyaya sa amin kasama po si Sir Gani na dumalo po sa mga pamamahayag po ng Iglesia ni Cristo. Noong time po na yon, nagdadalawang isip po ako kung talagang pupunta po ako. Sa totoo lang, pinagbigyan ko lang po na pupunta kasi nga po sinabi po ng professor po namin. Sabi ko naman po sa isip ko, i-try ko lang kasi wala namang mawawala sa akin kung i-try kong dumalo dun sa invitation po ni Sir at ni Nanay na mag-attend po ng pamamahayag. Lagi po siyang nagme-message sa amin. Lagi po niya kaming sinasabihan na may pamamahayag dito hanggang sa nauwi na po sa mag-a-attend na po kami ng doktrina. Habang nag-aaral po ako ng doktrina sa iglesia, nung una po talaga, nasasaktan po talaga ako. Iba po siya dun sa talagang kinagisnan ko po na paniniwala. And then, naging open-minded po ako na ba't hindi ko tanggapin, i-embrace yung kung ano naman talaga yung totoo, yung katotohanan po, base po lahat sa Biblia po. Simula po nung naging iglesia ni Cristo na po ako, kung ano po yung pinapanalangin ko, lagi pong natutupad. Yung homesick mo, yung kalungkutan na nararamdaman dahil nga po malayo din po sa pamilya, pag nakapag-attend ka po ng pagsamba, doon ko po nasasabi sa Ama. Doon po tayo po lumalakas. Noong nag-aaral po kami during our master, sumasamba po kami sa lokal ng Taipei City. Ang biyahe po ay 3 oras po mula dito sa school hanggang sa kapilya po. May pagkakataon po na pag-iiwanan po kami ng huling bus pa uwi po sa aming school kapag po
dumadalo po kami ng pagsamba. Ang tanging paraan lamang po para makabalik po kami sa school ay kumuha po ng taxi. Para sa amin po, ang pagkuha po ng taxi ay napakalaking halaga po sapagkat kukunti lamang po yung scholarship allowance po na natatanggap po namin. Ngunit kailanman hindi po namin pinanghinayangan ang kahit gaano man po kalaki yung igugugol po namin para sa pagbabayad po ng taxi sapagkat pinakamahalaga pa rin po sa lahat ang pagtupad po ng tungkulin. Yun po ang makapagdalo po sa pagsamba po. Late at night, natatapos yung mga experiments, so bali madaling araw na din po kami umuwi. Ganun po yung buhay po namin as graduate students dito. Opo, nakakapagod po. Ang hindi ko po makakalimutan na nangyari po dito sa Taiwan noong master's degree ko ay 2 months na lang magtatapos na kami. Kaya talagang yung work po is bilisan mo. Dahil nga po sa sobrang busy sa school, halos 4 hours or less than po yung tulog ko. Nung una, parang lagnat lang po yung naranasan ko and then sumasakit po yung likod ko. Pero yung katawan ko parang nararamdaman kong nanginginig na po talaga ako. Madami po silang test na ginawa noon. Ang sinabi lang naman po nila is congestive heart failure. Yung hindi daw po nakakapag-pump ng blood yung heart ko ng maayos, tapos hindi po maganda yung blood flow. Nung time po na yon, talagang umiiyak po ako kasi iniisip ko po talaga yung pamilya ko. Kaya ako nagpunta dito para tuparin po yung mga pangarap ko sa buhay, para matulungan ko po sila, lalong-lalo na po yung mga parents ko. Pero ganito naman yung nangyari. Bali, kapag kakain po ako, alam po ng isip ko na kaya ko pong itaas yung kutsara pag po kakain ako. Pero hindi po magawa ng katawan ko. Yung kahit na napakasimpleng pagsuklay lang ng buhok ko, hindi ko po kaya. So by that time, isa na po akong ganap na iglesia at hindi ko po makakalimutan na lagi pong sinasabi ni Nanay Susan po noon na iglesia ka, may karapatan kang manalangin. Wala na po akong ibang kakapitan noon kasi nga po malayo po yung pamilya ko. Kaya sa panalangin na lang po ako talaga kumakapit. After 1 month po na naka-bed rest po ako, dininig po ng Ama yung panalangin ko na muli pong bumalik yung lakas ko. Bumalik po ako ulit sa school, naka-graduate on time, and nagpapatuloy po ako lagi sa pagtupad ko ng aking tungkulin. Nung sumamba po ako, umiyak po ako kasi yung experience ko po kasi na yon, parang akala ko po end na talaga. Dahil po sa pagmamahal ng Ama, binigyan po niya ulit ako ng pagkakataon para tuparin pa po yung mga pangarap ko sa buhay at higit po sa lahat yung pong makapaglingkod pong muli sa Kanya. Nung masters po kami at ngayon po kasamahan ko pa rin po sila ngayong PhD, nagsimula po noong 2017 at kasama ko din po silang nabautismuhan po at ngayon po ay Iglesia ni Cristo na po kaming lahat. Ang sarap po sa pakiramdam na yung plano ko pong madagdagan pa po yung kaalaman ko nung nagpunta po ako dito sa Taiwan ay may mas higit pa po palang kaalaman na matutuklasan. Yun po yung matuklasan po yung katotohanan sa pamamagitan po ng pagiging ganap po naming mga member po ng Iglesia ni Cristo. Ang priority ko na po ngayon ay ang maglingkod po sa tunay na Diyos. Kaya kahit na anuman po yung mangyari, hindi po ako titigil po sa aking tungkulin dahil panghabang buhay po yung naghihintay. Wala pong kapalit ang lahat ng mga material po na bagay.